let's cook canelones. This is the canelones. Ready to made na siya, guys. This is one of the Spanish or Catalan tradition na after ng Pasko or day 26 or 25, niluluto nila to. Ito talaga yung kinakain nila after ng Pasko. So, nung natikman ko to, gustong-gusto ko rin siya. Pero bumili lang ako ng ready to made kasi hindi pa ako marunong magluto nito. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya i-reheat or kung paano siya lagyan ng sauce at saka ng keso. Masarap siya. Tsaka may iba't ibang klase ng kung ano yung nilalaman sa loob. Like, for example, gumagawa tayo ng lumpia. Lumpia Shanghai, lumpia vegetable Shanghai, o ano ba ito? Basta ganon. So, ganito rin siya. Pinagkaiba lang nila is may keso siya, tapos may sauce, bechamel. So, ngayon, gagawa tayo ng bechamel. Ganoon na lang. Yun. So, ang gagawin lang natin is pagkakasyahin natin kasi wala pa akong lagyanan. Wala akong lagyanan na eksakto sa size na mga to. Lagyan mo natin dito. I-rearrange lang natin. Sana magkasya. Kasi syempre, mamaya, pag naluto na yan, tatanggalin mo rin siya isa-isa. Kasi depende kung ilan yung kakainin mo. Oh guys, malinis yung kamay ko. Kasing linis ng konsensya mo. Charis. Oh, paano pala pag hindi magkasya? Sana magkasya. We can do it. We can do it. Next step, gagawa tayo ng bechamel. First step yung butter. Well guys, depende sa'yo kung gaano kalaki or gaano kadaming bechamel ang kakailanganin mo. Sa case natin, konti lang. So, enough na tong butter. Actually, marami na yan. So, ilalagay lang natin yung butter. Dapat importante, mahina yung ating apoy. Kasi, masusunog yung butter. Tutunawin mo lang yung butter dito. So, tunaw na yung butter. Pwede na tayo maglagay ng harina. Yan, lagyan mo lang na siya ng harina, guys. Tapos, haluin mo lang. Dagdagan mo ng harina kung palagay mo kulang pa. Kung ganito na yung yung cornstarch tsaka yung butter mo, pwede mo nang iunti-unti yung milk. Kung saan naman silang maghihiwalay, guys, and then ka mag-stop maghalo hanggat hindi nag-melt yung harina doon sa milk. Kasi kung mag-stop ka maghalo, magkaroon siya ng buo-buo. Pag chef ka daw, dapat ganito ka magtikim. Walang lasa. Lagyan natin siya ng konting salt. Guys, lagyan ng pimienta or pimientang durog. Alputsa. Lagyan natin. Kunti lang kundi pang milk kasi malapot pa talaga siya. We can now add our ganun lang. Ilalagay mo lang to. Okay na yun. Medyo OA na yung kanyang sauce. Okay na yun, guys. This is it. Lagyan natin ng keso. Parang OA na rin sa keso. Ang dami. Pero dagdagan pa rin natin. Kasi the more keso, the yummier. That's it. Ilalagay na natin sa oven. There we go. Sana masarap. So, wait na lang tayo na maluto siya or mag-melt yung keso. I think it's done. Oh, yeah. Parang nasunog ko pa nga. Oo. First time and palpak. But it smells good, eh? It smells good.
Titikman natin yung ating nilutong canelones which is dry ang kanyang sauce kasi nga medyo nasunog. Kasi ito na yung finished product. Good.